Malakas man ang baril at kanyon ng mga Astila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Mayroong iba't ibang bersyon sa mga petsa at lugar para sa unang sigaw ng rebolusyon. Pinaniniwalaan na ang tinatawag na sigaw ay naganap sa Balintawak, pero ayon sa iba, ito ay naganap sa Pugadlaw. Gayunpaman, ang kontrobersyang ito hanggang ngayon ay nananatili. Parang awa nyo na, Padre. Dinapuan ko ng malubhang sakit ang anak ko. Kung maaari lang po sanang mahingi ang aking sahod. 3 buwan na pong hindi kami tumatanggap ng sahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kung walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para hamunin ang pamamalakad ko? Sinabi kong hindi pwede! Parang awa niyo na, Padre. May sakit po ang anak ko. Simpatwenta! Ikulong niyo ang demonyo ito! Ayaw ang demonyo, mangnanakaw, magkakaasa, mamamatay tao! Kung ayaw niyo matulad sa demonyong ito, matuto kayong mas sumunod sa mga utos ko. Maging silbing aral ito sa inyo, mga Indyo! Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang nauna. Tayo ang may lakas. Tayo ang may kakayahang lumaban. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Atlas, bilang ina ng kapitid. Pinapaubaya ko sa iyo ang desisyon na dapat gawin na sa tingin mo ay nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas rarami pa ang mamamatay kung di natin pipigilan ang kanilang panganib. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Alam na nila ang kilos ng ating samahan. Humihigpit na rin ang pagmamasid ng Kastila sa atin. At kung sa ganun, kailangan na natin umalis upang hindi tayo matunton at muli tayo magpatawag ng panibagong pagpupulong. Gregoria, kailangan na nating umalis. Pinaghahanap na tayo ng mga Guardia Civil. Ano? Oo, pinaghahanap na tayo ng mga Guardia Civil upang arestuhin. Kailangan na nating umalis. Bilisan mo, Gregoria, bilisan mo! Ang lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon ukol sa pagkaklas laban sa Espanya. Unti-unti lang napupuksa ang ating kasamahan. Kailan po natin gagawin ang pag-aalsang ito? Sisimulan na natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Tayo mga Katipunero ay mapupuruhan lamang sa gagawing himagsikan. Hindi natin maaaring simulan pag-aalsa sapagkat wala tayong sapat na armas at pagkain para sa ating samahan. Hahayaan na lang ba nating magutom ating mga tauhan? Kung meron man importanteng bagay na kailangan, yun ay ang sapat na lakas. Isa pa, hindi sang-ayon sa atin ng mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi panig sa katipunan. Mga magigiting ng anak ng bayan, alalahanin niyo ang inyong mga kapatid na binaril sa bagong bayan. Kung tayo ay babalik sa ating tahanan, tayo ay papatayin ng mga Astila. Alam na nila ang kilos ng ating samahan. Kailangan na natin simulan ang pag-aalsa. Kailangan na marinig ang inyong mga pagpasya. Himagsikan!
Kung tunay nga kayong handa sa ating pag-aalsa, ilabas nyo ang inyong sedula. Pagmasdan ang munting papel na umaalipin sa ating lahat, kailangan na natin wakasan ang ilang taon na pananakop ng mga Espanya. Malakas man ang baril at kanyon ng mga Astila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig sa kanila dahil tayo ang anak ng bayan. Punitin ang sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio at mga katipunan, nagsimula ang pag-aalsa ng mga Pilipino para sa kalayaan at katarungan. Isang mahalagang yugto ito sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan unang ipinahayag ng mga bayani ang hangarin ng paglaya mula sa panikalan ng dayuhan.